Oh. So ngayon mga kalab ay it's November 5, 2022. So ito po ay magbabayad na po kami ng aming fish and mga kalab na ninerentahan. Ito mga kalab, meron kaming mga ano dito kasabutan. So ibig sabihin mga kalab kasabutan kung sa Tagalog parang pinag-usapan talaga namin na ito yung mga desisyon namin. Ayan, so in-encode ko na mga kalab tapos pre-nent po. Ayan, so meron po kami ditong mga wetness mga kalab dalawa at syempre dito din yung mga ano mga kalab, mga dapat mga caretaker or ilang years or ilang buwan, ganon ganyan din syempre yung mga kumpletong pangalan, address at syempre yung kantidad, yung presyo mga kalab kung ilan. At yun nga po, pasensya din lang namin sasabihin mga kalab kasi it's privacy lang naman din naman sa amin. So ngayon mga kalab ay pupunta na po tayo doon para magpermahan ng mga kalab. So let's go! So ngayon mga kalab ay andito na kami at syempre yung aming caretaker na si Uncle Nestor at si Auntie Glenn. So sila po yung caretaker mga kalab. At syempre yung ating wetness mga kalab na si Tita at si Ate Manis. Hello. Yan. So yan po ating mga wetness mga kalab. So ngayon po ay pipirmahan na po namin yung mga nakalagay po sa papel para legit talaga mga kalab. Tila parang telenovela ang istorya natin mula nung makilala at ika'y dumating sa akin. Biglaan na kung napag-ibig, ikaw palaging nasa isip. Saya sa puso ay di maalis, ngiti sa labi mo na kay tamis na tumutulo sa tuwing ako sa'yo ay nakatitig. Tunay ngang pag-ibig ang tibok at siyang pintig ng puso ko. Abay mahali ko, sa'yo lang ako kinikilig. Kahit ano ba kanilang sasabihin, pag-ibig sa'yo ay di ko to ililihim. Pagkat mahal kita, kahit na sino pang umalang sa ating dalawa, ikaw pa rin. Walang sinumang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Minsan may bangayan, pero dapat ay OMG RRR! It's officially po na magre-renta na po kami dito sa fish pan. Yes, o diba? Ang pula ng ating mukha mga kalab, pero okay lang yan kasi kung maganda tayo mga kalab, may magbabash. Kasi kung pangit tayo mga kalab, may magbabash talaga mga kalab. Kaya, na. So ngayon, Bi, anong masasabi mo dahil andito na tayo? Okay, ang masasabi ko lang ay napakaganda talaga at sobrang saya ko ngayon kasi nabalik pa rin yung anong paghirapan natin Bino. At nakita din natin na nakarenta din tayo ng fish pan ulit. Di ba nagsabi kami sa inyo makalap, huwag kayo magalala kasi magre-renta din kami ulit ng fish pan. Balik din tayo sa dati. Yes, of course. Promise namin yun sa inyo. At syempre mga kalab, ang fish pan po namin ngayon ay meron po siyang 1.2 hectares po. At yes. Ngayon po dahil nakabayad na po tayo in 2 years mga kalab. O diba? Kasi sobrang init-init na talaga natin mga kalab. No? So ngayon ay, ayan na po yung fish pad namin ngayon. Yay! Thanks God. At syempre, ipi-fish pan tour namin kayo kapag nakaano na talaga tayo mga kalab, medyo may space na talaga or may time na talaga kasi sa ngayon mga kalab ay kailangan pang gumawa ng mga kailangan dapat gawin dito sa fish pad mga kalab, di ba Bino? Kailangan na talaga na mga magawa pa tayo yung mga serdura at mga bastidor. Yes, of course. So ngayon mga kalab, punta tayo doon sa may pamerta dahil ipapakita namin sa inyo yung pamerta namin mga kalab, kaya let's go! Mga kalab, OMG, RRR, yes! Yan na po yung ating fish pan. Ayan, tingnan nyo po. O, diba?
Yay! Thank you po sa lahat po na nagsuporta mga kalab. At syempre po, ito po ang ginagawa namin ay para din po sa inyo, para happy din po yung panonood nyo po sa mga vlogs namin. Ayan. Ay, nakakahingal yung ating mala drone mga kalab, no? Pero yung ginamit namin mga kalab, ito po, oh. Tignan nyo mga kalab, di ba? Yung tripod, yan yung ginagawa namin mga kalab. Pero hayaan nyo mga kalab, bibili kami ng drone kapag nakaluwag-luwag na. Kasi maganda kapag may drone mga kalab. Nililipad dito sa ating fish pond mga kalab, di ba? Ayan. So ito po yung ating mamerta mga kalab. So kung makikita nyo mga kalab na dalawa, so linagay po nila yan na dalawa talaga kasi ito namang isa ay dyan sa kabila sa caretaker po yan na pamerta. Ito naman yung sa atin, napakaganda at napakatigas din, no? Ito, napakaganda dito at ang nakaganda lang dito mga kalab ay yung kapag tubig talaga na lumalaki talaga ay magkukulay blue, parang Enchanted River. Ipapakita ko sa inyo mga kalab kung ano yung bastidor at seradora para malalaman din ninyo mga kalab. At ito naman yung seradora mga kalab. Kung wari, dito ilalagay ito mga kalab. Yan. Ayan, dito ilalagay yan. Ito. Iganon mo lang yan. Iganon. Iganon. Iganon mo lang yan para yung tubig ay hindi makalabas. At dito din, lalagyan din dito ng mga seradora. Tapos, pag malagyan na dito, bago natin lagyan ng lupa para yung tubig, hindi na talaga makalabas kasi nakalagay na po yung lupa sa ilalim. At ito naman yung bastidor mga kalab na para hindi makalabas ng mga isda, sugpo, lahat crabs. Kaya linagyan po ng net para hindi makaakyat. Maganon-ganon yung crabs. Hindi na makaakyat kasi sobrang taas nito. Feeling ko mga 8 kataas to. Ayan po. Ilalagay mo lang yan sa harapan dito. Dito mo ilalagay yan para hindi makawala yung mga crab, sugpo. Kasi klase na isda para hindi makalabas. At sa ngayon po nakikita nyo mga kalab ay meron na po siyang mga tubig at langis. Ayan, so nilagyan na po. Di ba kahapon mga kalab sa mga hindi nakakita ay panoorin nyo po. Sobrang ang ganda po ng mga pag-harvest talaga kaya. Sobrang laki po ng kanilang mga hipon. So po, yes, yun po mga kalab. At tignan nyo po, ngayon po ay nilagyan na po ng tubig. Kaya po namin pinalalagyan mga kalab kasi daw siguro merong pumunta dito like kunwari may pumunta dito na hindi taga dito or kukunin yung mga natitira mga alimango, ganon. So, kapag ginaganon po nila yung mga lupa, talagang mabubuswan kung sa Bisaya pa. At syempre, yung ating bambulay. So, iba po yung kanilang bambulay mga kalab, no? Siguro, may gagawin tayo dyan. Kaya, punta tayo doon mga kalab para siguro may ma-explain ko mga kalab kung ano yung sablig-sablig ba. So, let's go! So, ayan! Yung bambulay nila mga kalab, diba? Parang ako, si Regina. So ito mga kalab ay ito nga ginawa ito para kunwari kung hindi mo maabot yung isda mga kalab na papakainin, kailangan mo talang i-ganon-ganon mo mga kalab ganon mo mga kalab. So dahan-dahan lang tayo pumunta dito, baka mahulog tayo sa maling tao mga kalab. No, ay kayo lang pala. Ayan. So dito po ginagawa. Uy, nakakatakot naman dito ba? Ayan. O diba? So tignan nyo po doon mga kalab, sobrang lawak po ng fish pond na to. Ayan, dahil merong 1.2 na hectares mga kalab. At OMGR, makabalik na tayo ng fish pond mga kalab. Hindi na kayo mag-worry mga kalab kung ano yung mga content namin. No? So, ayan po, yung dike po dito mga kalab ay medyo naging okay siya. Kasi kung gaano pa siya mga kalab, high tide, hindi siya mabubuswang kung sa Bisaya pa. Dahil tignan nyo po yung sa gilid po ng dike. Diba? Mga nipa po siya mga kalab. May mga part din po sa dike na parang hindi siya okay, pero ganun talaga ang pag-fish pond. Kailangan mong lumabas ng pera kung gusto mo na gumanda po yung fish pond. At last, sa pagiging namin mga kalab sa bahay serye namin ay andito na tayo sa bahay, ay sa fish pond mga kalab na nirerentahan namin mga kalab. So ngayon po, ang pinakaunang kailangan namin ay ang bastidor at seradora. Ayan, so ngayon po, sana kami bibili po ng pang bastidor po at seradora. Pero talagang hapon na talaga siya. So ngayon po, ang gagawin na lang natin ay pupunta tayo ngayon doon sa pagbibilhan po ng mga stick at kahoy mga kalab para gawing bastidor kasi diba, hindi kasi siya free. So okay kung free siya, pero di namin siya pwedeng kahit anuhin kasi diba, tignan nyo po, medyo luma-luma na siya. Kasi ganito kasi sa amin mga kalab,
kapag nagrenta ka or bagong lipat ka or namang dapat gawin kung nasa fish pond ka, syempre, kailangan mo talaga magbili ng mga talaga bastidor, like kailangan mo talagang gumastos, lumabas ka ng pera para magkaroon ka ng magandang fish pond, di ba? Kasi at the end of the day, kung may mga high tide, di ba, safe po yung fish pond nyo po. Ayan. Special shout out po pala kay Tito Joshua Oropiano at kay Majel at kay RJ. So shout out sa inyo, MG mga cousin men. Hello! Mga kalab, ay nandito tayo sa Magallanes mga kalab, no? Mamimili tayo ng serdura at yung gagawing bastidor mga kalab. Malalaman nyo bukas mga kalab, kasi kung ngayon natin gagawing bastidor, hindi matatapos. So bukas na natin gagawin para mas mataas pa yung ating matatrabaho bukas. So magtatanong ka ngayon? So ngayon ay magtatanong ako dito kung meron mo silang binta na serdura, 12 kataas at 10 kalapad po. Para yan sa pamerta kabali makalab lalagyan ng serdura. para sa fish pond natin, no? Para sa fish pond namin yan. So pasok kayo. Abre mo ba tayo? Huwag lang yung tawag ko para masukuan. Okay, huwag mo pala pinutaan na lang may bagay. Kasi abre mo, ma. Kano tayo, 15 ka po. Daghan di kinsi ka buok. Ano man na? Ha? Bali-bali man na. Timbang malaan na, pinapikas. Pinapikas. So ang bibilihin namin mga kalab na stick po at para gawing bastidor, advice po ni ate na nagbibenta dito ay bagay daw po na Gimelina po para syempre mas matibay, diba, kasi palagi kasi yung naano ng tubig, kaya talagang dapat napakatibay talaga dapat ng ating bastidor. Hindi kami bibili ngayon, nagtatanong lang kami sana ngayon, pero sabi ni ate pwede daw kaming patawagan doon para bukas ay kukunin na po yung bastidor at itong ating stick po na gawing bastidor at yung plywood, yung kahoy makab na gawing siradora para bukas ay urado-urada na kukunin na lang. So parang naano lang po siya na parang nag-o-order lang din po kami. So ngayon mga kalabay, babarayan na natin yung mga nabili natin para bukas ay makukuha din natin, para maidala din natin sa fish pond mga kalabay, para tuloy-tuloy yung pagpagawa natin ng serdura at bastidor. Tara!